Tuwang-tuwa ako dito. Talaga, ibang klase talaga to si SB19 Stel. Oo, di ba? Sama na natin si Justin. Kasi pag-uusapan natin ngayon yung mga kalokohan na pinaggagawa nila at ganda ng exposure nila sa naging reunion concert ng Street Boys. Yan, syempre sa mga Street Boys, 4 o 5 lang yung mababanggit ko mga pangalan dyan sa pangunguna naman ni na Kois Vong Navarro, Jong Hilario, si Danilo Barrios, si Spencer Reyes, Joseph, may Joseph ba? At saka, basta! Panahon ko yan. Yung grabe nung kasagsagan nila, sobra. Ang dami kong mga racket na binigay sa Street Boys. Ikiklaim ko yan kasi totoo yan. Noong mga panahon namin ni na Direk Chito Ronyo noong mga 90s, ang dami mga mula sa mga baratilyo. Naalala mo yung mga baratilyo nung araw, yung mga fiesta. Laging nakakasama sa line-up ko ang Street Boys. But anyway, nakakatuwa kasi itong si Stel, ibang klase ka Stel, I love you talaga, sobra, alam nyo na yan. Sa mga SB19, sa mga ka-18 dyan, alam nyo kung gaano ko kalabang ang SB19, lalo na si Stel na lagi kong binibigyan ng episode dito sa Unbearable Channel, simula nung kahit pa binabash pa siya nung mga nakarang araw, nung mga nakaraang panahon, hanggang sa maging coach, isa siya sa mga coaches ng The Voice Kids dito nasa GMA7. Ang kwela talaga niya, pinatunayan niya na hindi lang siya magaling na singer, concert artist, performer, kundi isang mahusay na dancer. Palakpakan! Ibang klase ka, Stel. Nakita ko yung pakikipaghatawan, bardagulan mo kay Kois Vong Navarro doon sa reunion concert. Ang saya, ang ganda para uri. Tapos ino-okray pa niya, lalo pa yung sinasabi niya na nagpapasalamat siya dahil nagpapasalamat ang mga parents niya. Ang mga parents nila ni Justin, kasi yung dalawa silang SB19 member na naging guest doon, special guest doon sa reunion concert ng Street Boys. Sabi, nagpapasalamat yung parents nila ni Justin kasi nakasama na daw nila yung kanilang nagpapasalamat yung mga parents kasi nakasama nila yung mga idolo ng mga parents nila. Kaya tawanan. Tapos biglang may mas matinding segue pa siya nung sinabi niya na higit na nagpapasalamat ang mga magulang kasi nga nakilala na nila yung mga ninuno nila. Alam mo, ibang klaseng magbato ng ibang klaseng magbato ng joke itong sa ang humor niya ibang klase. Tas ang dami-dami pa kaming napapanood ng mga tawag dito, na mga snippets at saka mga vlog, mga sa TikTok na mga kalokohan ng pagiging natural or inborn comedian nitong si Estel. Kaya nga sabi ko, alam mo, one of these days nakikita ko sa batang ito na pag siguro na knock on wood or gano'n naman talaga pag may mga grupo eventually naghihiwa-hiwalay, di ba doon siguro pag dumating yung mga panahon na magsusolo-solo sila at mabibigyan ng oportunidad itong si Estel, alam mo, nakikita ko siya magiging mahusay siyang stage actor, magiging, alam mo, sa Broadway, mga gano'n, yung mga tipong inano ni Lea Salonga, yung Landas sa Tinahak sino ba yung itong isa pa na singer din na mahusay ha? Hindi, yung sumunod na yung mas bata-bata na wala tuloy ako. Yung dating kasabayan ni Sarah Geronimo, Rachel Ango, na talaga nakilala sa mundo ng entablado. Feeling ko papunta dun yung parang ganun papunta yung career ni Estel na, well, siguro pa nabigyan pa siya ng lalo sila ni Pablo, pag nagbabardagulan sila sa The Voice Kids. Wala, sa totoo lang, forgive me, Julian, love kita. Lalo ka na Billy Crawford dahil baby ring kita. Alam mo ako, kilala mo ako. Pero forgive me, ang nagdadala talaga nung The Voice Kids. Again, patawad na din kay Papa Dingdong Dantas bilang host. Ang nagdadala talaga, nagbibigay ng kakaibang spice, ng anghang at tamis ng The Voice Kids. Itong si Stel at saka talaga si Pablo. Kasi pag nagbardagulan na sila para sa kanila mga respective na mga nakukuwang talents, ibang klase. Kaya kitang-kita rin natin ito dun sa ginawa na kahit kasi na Kois Vong at saka si Coach Joke, talagang kulang na lang batukan itong si Stel or saka si Justin. Dahil nga nakakatawa yung mga spears at mga jokes na ipinakita o ginawa nila or sinabi nila that time. Ang saya lang. So Stel, Justin, congratulations din. Ang husay-husay mo rin. Ang galing mong sumayaw.
talagang deserve kayo na talagang hangaan ng milyong-milyong mga supporters ninyo sa SB19. And looking forward po kami sa mga future at mga susunod nyo pang mga endeavors. And sa Street Boys, congratulations on your reunion concert na sabi nga ni Kois Vong is pwede namang maulit. Nakadepende ito sa mga members nila na nasa abroad, kagaya ni na Spencer Reyes at saka yung sino pa yung nasa Dubai. Parang may tatlo silang members na nasa abroad. Tapos sina Danilo naman, nandito lang sa Pampanga yan at may mga ibang nagtatrabaho. So madaling ibuoy. Kaya lang nakakatawa talaga kayo kasi at your age ngayon ng nasa 40s na sila, no? Mga 40s. Talagang nakikita mo na kahit ang gagaling pa rin ninyong kumilos, gumalaw, magpa-emote-emote yan. Pero halatang-halata na talaga na ang katawang lupa ay, alam mo yon, hinihingal na, alam mo yan. May mga paghingal lang nagaganap. Pero ang galing, yung husay, yung talento, yung skill, buong-buo pa rin. Nandoon pa rin. Kung ano namin nasaksiyan noong 90s, yun pa rin. Kaya lang yun nga, yung katawang lupa, hindi na masyado sumasabay. Kaya nga, napag-o-okray na lang kayo nito ni Estel, lalo na si Estel na talagang ang husay-husay mo na, ang galing mo sa timing. At saka yung mga ano niya, yung mga punchline niya, hindi offensive. Alam mo yon, with due respect sa mga ibang, hindi naman kasi siya stand-up comedian, ano, pero yung mga stand-up comedians kasi na naabutan natin at nakikilala natin, hindi nakalalayo, Meme Vice. May mga tira kasi sila na alam mo yon na kahit nakarelate sila sa totoong buhay nila, masakit minsan yung dating. Pero si Stel, yung mga mga sundot niya, yung mga banat niya, yung mga one-liner niya, matatawa ka dahil alam mong ganun ang kultura ng ganung klaseng joke sa bansang ito. Yun at least sabi ko na kasi with all due respect nga dito sa mga kagaya ni na Meme Vice na sinasabi nating madalas or minsan ay nakaka-offend ang kanilang mga joke based on their experience. Yun nga, may mga pinipiling audience lang na makakaintindi at makakaunawa at parang mapipilitan na lang yung iba na matawa kasi nakakatawa yung delivery at magaling. Pero itong si Stel, siya yung nakikita kong parang bagong sibol ng mahusay na komedyante, mahusay na magbitaw ng spiel na hindi ka ma-offend, and yet yung sinasabi niya very relatable dahil nasabi mo sa kapatid mo, nasabi mo sa pinsan mo, nasabi mo sa katropa mo, kabarkada mo na ang galing nung timing. Yun. Yung timing ang galing. Hindi niya, siguro pinag-iisipan niya yon, pero kusang lumalabas na sa tamang insidente. Kasi minsan, kahit gaano kagaling yung joke mo or kahit gaano kahusay yung gusto mong isplok, pero pag wala sa timing, kahit na matatawa ka sa umpisa pero hindi mo pagtatawanan ng matagal na panahon. Hindi kagaya nito na tapos na yung joke, tawan-tawa ka pa rin kasi lalo na pag nagpakita siya ng react. Ang galing pating umarte ng style na to. Alam mo yun, na may ginaya siya. May nakita ko isang nakapost na parang ginaya niyang isang act. Tapos ang bilis siya mag-change ng karakter. Tapos biglang sabi, okay ba? Nagawa ko ba? Ang galing, ibang klase. So congratulations, Estel. Alam ko, long way to go ka pa. Sa ngayon, i-enjoy namin mga ka-18 ang SB19 kasi ibang musika ninyo, ibang nadadala ninyong saya sa milyong-milyon ninyong mga tagahanga here and abroad. But I'm sure sa darating na mga panahon, 5 years from now, 10 years from now, pag nag-evolve ka na bilang isang full-fledged na artist na nag-host, kumakanta, sumasayaw, o maarte, makikita talaga kita isang napaka worldwide, globally recognized na stage actor sa mga Broadway, mga ganyan. Kasi kayang-kaya mo, caring mo. Or, mapapanood kita very soon sa mga sitcom, sa mga TV shows na umaarte ka na, alam mo yung mga kapanahunan ng mga lumao nating Tito Dolphy, Sinababalu, mga ganong klase. Kasi nakikita ko, nanunumbalik sa akin sa edad kong to, nanunumbalik sa akin yung mga masasayang panahon ko na natatawa ako sa mga simpleng jokes lang. Ganun ka-effective, Estel. So, congratulations, Estel Ahero ng SB19, Justin, mahusay sa naging
participation nyo. And of course, sa Street Boys, na talaga namang wow, saludo pa rin kami. Kakaiba pa rin kayo, icon pa rin kayo. Especially sa aking mga Kuys na sina Fong Navarro at Kuys Jong Hilario na kapwa ko awardee. At kapwa ko awardee sa isang award giving body na sa December 8. Saka ko na lang ipopodcast siya sa darating na mga susunod na episode po natin. But congratulations again. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel sa YouTube, sa mga subscribers. Maraming salamat din po. I love you.